Madilim pa ang kalangitan nang magsimulang gumalaw ang maliit na terminal sa gilid ng bayan ng Catbalogan. Ang mga ilaw na kulay dilaw ay mahina ngunit sapat upang ipakita ang mga aninong naglalakad, nagbubuhat ng mga bag at naghahanda sa mahabang paglalakbay. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng dagat. Isang paalala na ang isla ng Samar ay napapalibutan ng mga tubig na matagal nang naging saksi sa mga kwentong hindi maipaliwanag. Si Ernesto ay nakatayo malapit sa isang lumang poste, hawak ang kanyang kupas na backpack. Siya ay 32 taong gulang, may payat na pangangatawan. Mashal manap, aniyan mamang. At mga matang sanay mag-obserba ng mga detalye. Lumaki siya sa Maynila ngunit matagal nang nanirahan sa Leyte. Ngayon, siya ay babalik sa Samar upang bisitahin ang lupang minana niya sa kanyang lolo. Isang lupang matagal nang hindi napupuntahan ng sino man sa kanilang pamilya. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ramon, isang lalaking may matibay na pangangatawan at tahimik na disposisyon. Si Ramon ay tubong Tacloban at sanay sa mga probinsya, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag tungkol sa biyaheng iyon. Habang naghihintay sila ng sasakyan, napansin ni Ernesto ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangkong kahoy. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at nakatali sa likod. At ang kanyang mga mata ay tila may malalim na kaalaman na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Tumitig ito kay Ernesto ng matagal na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. "Papunta ka sa loob ng Samar," mahinang sabi ng matanda. Hindi iyon tanong. Isa iyong pahayag. Nagulat si Ernesto ngunit tumango. Opo. Hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, dahan-dahan nitong iniling ang ulo. Hindi lahat ng daan sa Samar ay para sa mga tao. Hindi agad nakasagot si Ernesto. Nakaramdam siya ng kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likod. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa direksyon ng kalsadang tila nilalamon ng dilim. "Basta tandaan mo," sabi nito sa wakas, "kapag ang daan ay naging tahimik ng sobra at ang hangin ay tumigil sa paghinga, huwag kang magtiwala sa makikita mo." Bago pa makapagtanong si Ernesto, dumating ang kanilang sasakyan. Isang lumang puting van na may mga gasgas sa gilid. Ang makina nito ay umungol na parang matandang hayop na napilitang gumising mula sa mahabang pagtulog. Sumakay sila ni Ramon sa loob. May 5 pang pasahero. Isang mag-asawa na may dalang bayong. Isang binatang tahimik na nakatingin sa bintana at isang lalaking nasa gitnang edad na may suot na sombrero. Ang driver ay isang lalaking payat, may matalim na ilong at mga matang tila walang emosyon. Hindi ito nagsalita habang pinaandar ang sasakyan. Unti-unting iniwan ng van ang terminal. Sa simula, ang biyahe ay normal. Dumaan sila sa mga baryong may mga ilaw, mga bahay na gawa sa kahoy, at mga taong nagsisimula pa lamang sa kanilang araw. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, unti-unting nabawasan ang mga palatandaan ng sibilisasyon. Ang mga bahay ay naging mas kakaunti. Ang mga ilaw ay naging mas bihira. Hanggang sa ang natira na lamang ay ang mahabang kalsadang napapalibutan ng makakapal na puno. Napansin ni Ramon ang pagbabago. Parang masyadong tahimik, bulong niya. Tumango si Ernesto. Napansin din niya iyon. Walang huni ng ibon. Walang tunog ng insekto. Tanging ang ugong ng makina ng van ang maririnig. Tumingin si Ernesto sa bintana. Ang mga puno ay tila mas matataas kaysa dati. Mas siksik. Mas madilim. Parang may tinatagong lihim. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay 1 oras. Ngunit walang baryo na kanilang nadaanan. Walang bahay. Walang kahit anong palatandaan ng buhay. Napakunot ang noo ni Ernesto. "Manong," tawag niya sa driver. "Sigurado po ba kayong ito ang tamang daan?" Hindi agad sumagot ang driver. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ito nang hindi tumitingin sa kanila. "Ito ang daan na kailangan ninyong tahakin." Hindi iyon ang sagot sa kanyang tanong. Napatingin si Ernesto kay Ramon. May kakaibang kaba na silang nararamdaman. Napansin din niya na ang ibang mga pasahero ay tahimik lamang, na para bang wala silang pakialam sa kung saan sila papunta. Parang tanggap na nila ang lahat. Biglang napansin ni Ernesto ang isang bagay sa labas ng bintana.
May nakita siyang poste ng kuryente. Ngunit kakaiba ito. Ito ay luma at ang kahoy nito ay halos nabubulok na. May nakaukit na simbolo sa gitna. Isang bilog na may mga linyang paikot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng matinding takot nang makita yon. Lumipas pa ang ilang minuto, hanggang sa biglang namatay ang radyo ng van. Hindi naman iyon nakabukas, ngunit may narinig silang mahinang static. Pagkatapos ay katahimikan. Mas mabigat, mas malalim, mas hindi normal. Unti-unting bumagal ang van, hanggang sa tuluyan itong huminto. Walang nagsalita, walang gumalaw. Tumingin si Ernesto sa labas. Ang kalsada ay hindi na pamilyar. Ang lupa ay tila mas maitim. Ang mga puno ay mas malalaki at ang kanilang mga sanga ay tila nakaunat na parang mga kamay. At doon niya napansin ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno may nakita siyang mga ilaw. Hindi iyon tulad ng ilaw ng bahay. Ito ay mas maputla, mas malamig, at tila hindi nagmumula sa kahit anong malinaw na pinagmulan. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may isang bagay sa kanyang isipan ang nagsabi sa kanya ng isang katotohanan na hindi niya matanggap. Naligaw sila. At ang lugar na kanilang napuntahan ay hindi na bahagi ng mundong kilala nila. Nanatiling nakahinto ang van sa gitna ng madilim na kalsada. Walang sino man ang agad na nagsalita, na para bang ang mismong hangin ay nag-utos sa kanila na manatiling tahimik. Ang makina na kanina lamang ay umaandar ng may mahinang ugong ay tuluyan ng namatay. Ang natira na lamang ay ang mabigat na katahimikan na tila may sariling presensya. Si Ernesto ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, sinusubukang unawain ang kanilang kinaroroonan. Ang kalsada ay tila pareho pa rin, makitid, napapalibutan ng mga puno, ngunit may kakaiba. Ang lupa ay mas maitim, halos kulay abo at tila walang buhay. Walang damo, walang maliliit na halaman. Para bang matagal nang walang tumutubo roon. Manong, mahina niyang tawag sa driver. Bakit tayo huminto? Hindi agad sumagot ang driver. Nakaupo lamang ito, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi ito lumilingon. Maya-maya nagsalita ito sa mahinang tinig. May problema sa makina. Ngunit hindi iyon kapani-paniwala. Walang kakaibang tunog bago ito tumigil. Walang pag-alok, walang babala. Napatingin si Ramon sa ibang mga pasahero. Ang mag-asawa ay nakayuko lamang, hawak ang kanilang bayong. Ang binatang tahimik kanina ay nakatingin pa rin sa bintana, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay tila nawala ng kulay. Ang lalaking may sombrero naman ay nakapikit, na para bang natutulog o nagkukunwaring tulog. Lumipas ang ilang minuto. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Hanggang sa napansin ni Ernesto ang isang bagay. Ang mga ilaw sa malayo, ang mga maputlang ilaw na nakita niya kanina, ay tila mas malinaw na ngayon. Tila mas malapit. Hindi niya matiyak kung iyon ba ay dahil nasanay na ang kanyang mga mata sa dilim o kung ang mga ilaw mismo ang lumalapit. Ramon, bulong niya. Tingnan mo. Sumilip si Ramon sa bintana. Nakita rin niya yon. Mga ilaw na nakahanay sa pagitan ng mga puno, hindi tulad ng ilaw ng bahay. Wala itong malinaw na pinagmulan. Para bang nakabitin lamang sa hangin. May baryo siguro, sabi ni Ramon, ngunit hindi siya sigurado sa sarili niyang mga salita. Hindi iyon mukhang baryo. Walang hugis ng bahay. Walang anino ng bubong. Tanging mga ilaw lamang. Biglang bumukas ang pinto ng van. Nagulat si Ernesto. Ang driver ay bumaba. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito tumingin sa kanila. Tumayo lamang ito sa gilid ng kalsada, nakaharap sa direksyon ng mga ilaw. May kakaibang tensyon sa kanyang katawan. Para bang may hinihintay. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay narinig nila ang isang tunog. Mahina. Halos hindi marinig. Ngunit malinaw. Mga yapak. Nagmula iyon sa direksyon ng mga ilaw. Unti-unting lumakas. Papunta sa kanila. Napahigpit ang hawak ni Ernesto sa kanyang bag. Narinig niya ang paghinga ni Ramon sa tabi niya. Mabagal ngunit mabigat.
Pagkatapos ay may nakita silang mga anino. Mga anyong tao. Naglalakad palabas ng dilim. Isa, dalawa, tatlo. Hindi niya matiyak kung ilan. Habang papalapit ang mga ito, napansin niya ang kanilang galaw. Masyadong maayos. Masyadong pantay. Parang hindi natural. Parang hindi sanay sa paglalakad tulad ng mga ordinaryong tao. Tumigil ang mga anino ilang metro mula sa van. Hindi pa rin malinaw ang kanilang mga mukha. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Ernesto. Ang kanilang mga mata. Kahit sa dilim, tila may kakaibang liwanag ang kanilang mga mata. Hindi maliwanag. Hindi rin madilim. Ngunit sapat upang malaman mong sila ay nakatingin. Sa kanila, biglang nagsalita ang driver. Mahina. Magalang. Narito na po sila. Hindi maintindihan ni Ernesto kung kanino yon sinabi. Ngunit ang isa sa mga anino ay gumalaw. Lumapit ito ng kaunti. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ernesto ang mukha nito. Mukha itong tao. Ngunit may kakaiba. Ang balat nito ay masyadong maputla. Ang mga mata nito ay tila masyadong malalim. At ang ngiti nito ay mabagal na lumitaw na para bang hindi ito sanay gamitin ang mga kalamnan ng kanyang mukha. Malayo na ang inyong narating, sabi ng nilalang sa mahinahong tinig. Hindi iyon tanong. Isa iyong pahayag. Nararamdaman ni Ernesto na may mali. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit malinaw na totoo. Tumingin siya sa driver. Hindi ito nagulat. Hindi ito natatakot. Para bang inaasahan na nito ang lahat. Nasaan tayo? Tanong ni Ernesto, pinipilit panatilihing matatag ang kanyang tinig. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, ngumiti ito ng bahagya. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang salitang hindi kailanman nawala sa isipan ni Ernesto. Narito kayo sa lugar na hindi dapat matagpuan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ernesto na ang kanilang paglalakbay ay hindi na isang simpleng pagkakaligaw. May hangganan silang natawid. And hindi niya alam kung makakabalik pa sila. Nanatiling bukas ang pinto ng van at ang malamig na hangin mula sa labas ay dahan-dahang pumasok sa loob. Hindi iyon ang karaniwang lamig ng gabi. May kakaiba itong bigat na para bang may kasamang presensya na hindi nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Ang nilalang na nakatayo sa harap nila ay hindi gumagalaw. Nakatingin lamang ito sa kanila. Ang mga mata ay tila naghihintay ng kanilang magiging tugon. Sa likod nito, ang iba pang mga anyo ay nananatiling tahimik, halos hindi gumagalaw, na para bang sila ay mga bantay na hindi napapagod. Si Ernesto ay nakaramdam ng matinding kaba, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Alam niyang ang takot ay hindi makakatulong sa kanila. Ano ang lugar na ito? Muli niyang tanong. Ang nilalang ay bahagyang tumingala, na para bang iniisip kung paano sasagutin ang tanong. Ito ay isang lugar na matagal nang umiiral, sagot nito sa mahinang tinig. Isang lugar na hindi na nakikita ng karamihan. Hindi iyon sapat na paliwanag. Ngunit naramdaman ni Ernesto na iyon lamang ang ibibigay nito. Napansin niya ang driver, nakayuko ito ng bahagya, na para bang nagpapakita ng paggalang. Hindi iyon normal. Hindi normal na ang isang driver na kanina lamang ay tila walang emosyon ay ngayon ay tila isang lingkod sa harap ng mga estrangherong ito. Lumapit ng kaunti ang nilalang. Maaari kayong bumaba, sabi nito. Hindi iyon utos. Ngunit hindi rin iyon isang paanyaya na maaring tanggihan. Si Ramon ay tumingin kay Ernesto. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit pareho nilang nauunawaan ang kanilang sitwasyon. Dahan-dahang bumaba si Ernesto mula sa van. Agad niyang naramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay matigas, ngunit hindi tulad ng karaniwang lupa. May kakaibang pakiramdam ito, parang matagal nang hindi naaapakan ng mga ordinaryong tao. Sumunod si Ramon. Ang ibang mga pasahero ay bumaba rin, isa-isa na tila wala ng pagpipilian. Habang nakatayo sila sa kalsada, mas malinaw na nilang nakita ang kanilang paligid. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may mga estruktura. Mga bahay. Ngunit hindi tulad ng mga bahay na kanilang kilala. Ang mga ito ay may kakaibang anyo, masyadong perpekto ang pagkakatayo,
Walang bakas ng pagkasira, walang bakas ng panahon. Ang kanilang mga bintana ay naglalabas ng maputlang liwanag na hindi kumikislap. Walang tunog na nagmumula sa loob. Walang galaw. Ngunit may pakiramdam na may mga nakamasid. Halina kayo, sabi ng nilalang. Nagsimula itong maglakad palayo sa kalsada patungo sa direksyon ng mga bahay. Ang driver ay nanatili sa likod. Hindi sumama. Para bang ang kanyang tungkulin ay natapos na. Napansin niyon ni Ernesto at lalo siyang kinabahan. Sumunod sila sa nilalang. Habang naglalakad, napansin ni Ernesto ang kakaibang detalye ng lugar. Walang hangin. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw. Ang kanyang sariling paghinga lamang ang kanyang naririnig. At ang tunog ng kanilang mga hakbang. Pagdating nila sa unang bahay, napansin niya ang pinto nito. Ito ay bahagyang nakabukas. May liwanag na nagmumula sa loob. Ngunit walang anino. Walang kahit anong gumagalaw. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang bukas na lugar sa gitna ng mga istruktura. Isang parang. Sa gitna nito, may isang mahabang mesa. Sa mesa may mga nakahain. Pagkain. Ngunit kahit mula sa malayo, napansin agad ni Ernesto ang kakaiba. Ang mga pagkain ay kulay itim. Hindi madilim na kayumanggi. Hindi sunog. Kundi tunay na itim. Parang wala itong ibang kulay. Parang sinipsip ang liwanag mula rito. Huminto ang nilalang at humarap sa kanila. Kayo ay aming mga panauhin, sabi nito. May kabaitan sa tono nito. Ngunit may kakaiba ring lamig. Napatingin si Ernesto sa mesa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may malakas na pakiramdam sa kanyang loob na nagsasabing hindi siya dapat lumapit. Hindi siya dapat humawak. Hindi siya dapat kumain. Tumingin siya kay Ramon. Nakita niya ang parehong takot sa mga mata ng kanyang kaibigan. Ngunit wala pa silang sinasabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ernesto na ang bawat desisyon nila ay maaaring magbago ng kanilang kapalaran. At hindi niya alam kung may tamang desisyon ba sa lugar na iyon. Ang mesa ay mahaba at gawa sa kahoy na tila hindi kailanman nabulok. Wala itong gasgas, wala itong bakas ng paggamit, na para bang ito ay nilikha lamang para sa sandaling iyon. Ang maputlang liwanag na nagmumula sa paligid ay sapat upang ipakita ang mga pagkaing nakahain, ngunit hindi sapat upang magbigay ng init o ginhawa. Nanatiling nakatayo si Ernesto at Ramon, ilang hakbang ang layo mula sa mesa. Ang ibang mga pasahero ay nasa likuran nila, tahimik at tila wala ng lakas upang magtanong o tumutol. Ang nilalang na nagdala sa kanila roon ay tumayo sa dulo ng mesa. Kayo ay naglakbay ng malayo, sabi nito. Kailangan ninyo ng lakas. Ang tinig nito ay mahinahon, halos magiliw. Ngunit ang mga salita nito ay may kakaibang bigat na para bang may kasamang kahulugan na hindi agad nauunawaan. Napatingin si Ernesto sa mga pagkain. May mga mangkok na puno ng isang uri ng sabaw, ngunit ang likido ay kulay itim, parang tinta. May mga piraso ng pagkain na tila tinapay, ngunit wala itong karaniwang kulay ng trigo o apoy. May mga prutas na hindi niya makilala. Ang kanilang balat ay makinis, ngunit kasing itim ng gabi. Walang amoy, walang singaw. Parang hindi tunay. Napansin niya ang kanyang sarili na hindi makahinga ng maayos. May bahagi sa kanya na nagsasabing ito ay mali, na ang mga pagkain iyon ay hindi para sa kanila. Maaari na kayong kumain, sabi ng nilalang. Walang gumalaw. Lumipas ang ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay may isang pasahero na dahan-dahang lumapit sa mesa. Ang binatang tahimik kanina. Ang kanyang mga mata ay tila walang ekspresyon na para bang may kung anong humihila sa kanya. Napansin niyo ni Ernesto. Gino, tawag niya, ngunit mahina lamang. Hindi siya pinansin ng binata. Patuloy itong lumapit sa mesa. Umabot ang kamay nito sa isang mangkok ng itim na sabaw. Sa sandaling iyon may naramdaman si Ernesto. Isang matinding kaba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang hindi dapat mangyari yon. Bigla niyang hinawakan ang braso ng binata. "Huwag," sabi niya. Napatingin ang binata sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ernesto ang malinaw na ekspresyon sa mukha nito. Pagkalito. Parang nagising ito mula sa malalim na pagkakatulog.
Unti-unting binawi ng binata ang kanyang kamay. Ang nilalang sa dulo ng mesa ay hindi gumalaw. Ngunit ang ngiti nito ay bahagyang nawala. Ang iba pang mga anyo sa paligid ay tila mas naging matigas ang tindig. Mas naging alerto. Napansin iyon ni Ramon. May mali. Malinaw na may inaasahan ang mga nilalang na iyon. At ang hindi pagkain ay tila hindi nila gusto. Bakit hindi kayo kumakain? Tanong ng nilalang. Ang tono nito ay nanatiling kalmado. Ngunit may kakaibang pagbabago. May bahagyang lamig. May bahagyang babala. Sumagot si Ernesto. Hindi pa po kami gutom. Hindi niya alam kung iyon ba ang tamang sagot. Ngunit iyon lamang ang kanyang nasabi. Tinitigan siya ng nilalang ng matagal. Napakatagal na tila ang oras mismo ay tumigil. Pagkatapos ay bahagya itong tumango. Kung ganoon, sabi nito, maaari muna kayong magpahinga. Hindi iyon nakapagbigay ng ginhawa kay Ernesto. Sa halip, lalo siyang kinabahan. Dahil naramdaman niya na ang kanilang pagtanggi ay may kapalit. At hindi niya alam kung kailan nila iyon haharapin. Habang nakatayo siya roon, napansin niya ang isang bagay sa gilid ng kanyang paningin. Isang pinto. Bahagyang nakabukas. Sa loob, may dilim. Ngunit may pakiramdam na iyon ang tanging direksyon na hindi nagmumula sa presensya ng mga nilalang. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit may isang bahagi sa kanyang isipan na nagsasabing ang pinto na iyon ay mahalaga. Na maaaring iyon ang simula ng kanilang paglabas. O ang simula ng mas malalim na pagkawala. Nanatiling nakatayo si Ernesto, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bahagyang nakabukas na pinto sa di kalayuan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang hatak iyon sa kanyang kamalayan. Sa gitna ng lugar na iyon, kung saan ang lahat ay tila kontrolado ng mga nilalang na hindi nila lubos na nauunawaan, ang pinto lamang ang tila hindi bahagi ng kanilang kaayusan. Si Ramon ay lumapit sa kanya ng bahagya. Hindi sila nagsalita, ngunit naunawaan nila ang iniisip ng isa't isa. Sa paligid nila, ang mga nilalang ay nananatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatingin, hindi kumikislap, hindi lumilingon. Ang kanilang presensya ay parang pader na hindi nakikita ngunit malinaw na umiiral. Sumunod kayo, sabi ng isa sa mga nilalang. Hindi iyon ang unang nilalang na nagsalita, ngunit ang tinig nito ay kapareho, mahinahon, pantay at walang emosyon. Nagsimula itong maglakad palayo sa mesa, patungo sa isa sa mga bahay na nakita nila kanina. Wala silang pagpipilian kundi sumunod. Habang naglalakad, napansin ni Ernesto ang lupa. Wala itong bakas ng paa. Kahit ang kanilang mga hakbang ay tila hindi nagiiwan ng marka. Para bang ang lugar na iyon ay hindi tumatanggap ng presensya ng mga taong tulad nila. Pagdating nila sa bahay, bumukas ang pinto nang walang humahawak. Walang tunog. Walang babala. Sa loob may isang silid na walang laman maliban sa ilang upuang kahoy at isang mahabang bangko sa gilid. Ang liwanag sa loob ay kapareho ng liwanag sa labas. Maputla at malamig. Pansamantala kayong mananatili rito, sabi ng nilalang. Pagkatapos nito, umatras ito at isinara ang pinto. Naiwan silang mag-isa. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa lugar na iyon, wala silang kasamang mga nilalang. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, mas lalo itong naging mabigat. Si Ramon ang unang nagsalita, mahina lamang. Ernesto, sabi niya, may mali sa lugar na ito. Tumango si Ernesto. Alam ko, tumingin siya sa paligid. Ang mga dingding ay gawa sa kahoy, ngunit wala itong amoy ng lumang materyales. Wala itong alikabok, wala itong tanda ng paggamit. Parang hindi ito tirahan. Parang isang lugar lamang na ginawa upang paglagyan ng mga tulad nila. Lumapit ang binatang pasahero na muntik nang kumain kanina. Salamat, sabi nito kay Ernesto. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit doon. Ang kanyang tinig ay mahina at puno ng pagkalito. Basta naramdaman ko na parang kailangan kong gawin. Hindi sumagot si Ernesto. Dahil naramdaman din niya iyon. Ang hatak ng lugar. Ang presensya na tila unti-unting pumapasok sa isip. Biglang napansin ni Ramon ang isang maliit na siwang sa dingding. Lumapit siya rito at sumilip. Agad siyang napaatras. Ano iyon? Tanong ni Ernesto. Sumagot si Ramon matapos ang ilang segundo.
May mga mata. Nanlamig ang katawan ni Ernesto. Lumapit siya sa siwang at dahan-dahang sumilip. Sa kabilang panig, may dilim. Ngunit sa loob ng dilim, may mga hugis. At sa mga hugis na iyon, may mga mata. Marami. Nakatingin. Hindi kumikislap. Hindi gumagalaw. Nakamasid lamang. Biglang may kumalabog sa labas ng pinto. Hindi malakas. Ngunit sapat upang magpatigil sa kanilang paghinga. May isang bagay sa labas. Isang presensya na naghihintay. Unti-unting umatras si Ernesto mula sa siwang. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang katotohanang matagal nang sinusubukang ipaalam ng kanyang pakiramdam. Hindi sila mga panauhin. Sila ay mga bihag. At ang lugar na iyon ay hindi isang baryo. Ito ay isang kulungan na itinago mula sa mundo ng tao. Walang sino man ang nagsalita matapos makita ni Ernesto ang mga mata sa kabilang panig ng siwang. Ang presensya ng mga iyon ay sapat upang burahin ang anumang natitirang pakiramdam ng kaligtasan. Ang silid na kanilang kinaroroonan, na kanina lamang ay tila isang simpleng pahingahan, ay ngayon malinaw ng isang lugar ng pagbabantay. Umupo si Ramon sa bangkong kahoy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Hindi siya nanginginig, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling matigas na para bang handa siyang tumayo anumang sandali. Si Ernesto naman ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa pinto. May isang bagay sa kanyang isipan na pilit na bumabalik. Ang matandang babaeng nakita niya sa terminal. Ang babala nito. Kapag ang daan ay naging tahimik ng sobra at ang hangin ay tumigil sa paghinga, huwag kang magtiwala sa makikita mo. Ngayon malinaw na sa kanya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang lugar na ito ay hindi para sa kanila. At ang mga nilalang sa labas ay hindi nila kakampi. Napatingin siya sa kanyang mga kasamahan. Ang mag-asawa ay magkatabi, ang babae ay bahagyang nakasandal sa balikat ng lalaki. Ang binatang pasahero ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Lahat sila ay naghihintay. Ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang hinihintay. Lumipas ang ilang minuto. O marahil mas matagal pa. Mahirap sukatin ang oras sa lugar na iyon. Walang tunog ng orasan. Walang pagbabago sa liwanag. Walang palatandaan ng paggalaw ng panahon. Biglang nagsalita ang lalaki mula sa mag-asawa. "Taga Samar ako," sabi niya, mahina ngunit malinaw. Napatingin sa kanya ang iba. Hindi ko pa nakita ang lugar na ito. May kakaibang bigat sa kanyang mga salita. Kung ang isang taong lumaki sa Samar ay hindi alam ang lugar na iyon, ibig sabihin ay hindi iyon bahagi ng mundong kilala ng mga tao. Lumapit si Ernesto sa kanya. "May narinig na ba kayo tungkol sa ganitong lugar?" tanong niya. Nag-isip ang lalaki. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. "May mga kwento," sagot niya. "Mga kwento tungkol sa isang lungsod na hindi mo makikita kung hindi ka pinili." Nanlamig ang likod ni Ernesto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay tila may katotohanan. "Anong lungsod?" tanong ni Ramon. Sumagot ang lalaki matapos ang ilang sandali. "Biringan." Sa sandaling iyon, tila mas naging mabigat ang hangin sa loob ng silid. Narinig na ni Ernesto ang pangalang iyon noon. Isang alamat. Isang kwento na ibinubulong ng mga matatanda. Isang lungsod na sinasabing umiiral sa ibang antas ng mundo. Isang lungsod na hindi dapat matagpuan ng mga tao. Walang sino mang nakakapasok doon nang hindi nila kagustuhan, dagdag ng lalaki. At hindi lahat ng nakakapasok ay nakakalabas. Nanahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi nagbigay ng pag-asa. Sa halip, nagbigay ito ng katotohanan na mas mahirap tanggapin. Napatingin si Ernesto sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang kanyang tibok ng puso. Mabilis, ngunit kontrolado. Hindi siya maaaring magpadala sa takot. Kailangan niyang mag-isip. May isang bagay na napansin niya mula nang dumating sila roon. Ang mga nilalang ay hindi sila pinipilit. Hindi sila hinahawakan. Hindi sila direktang sinasaktan. Para bang may mga patakaran. Kung may mga patakaran, maaaring may paraan upang makalabas. Biglang nagsalita si Ramon. "Napansin mo ba ang pagkain?" Tumango si Ernesto.
Hindi nila tayo pinilit kumain, sabi ni Ramon. May kahulugan ang obserbasyong iyon. Kung ang pagkain ay mahalaga at kung ang pagkain ay isang uri ng pagtanggap, kung gayon ang pagtanggi ay maaaring isang uri ng paglaban. Isang paraan upang manatiling hindi bahagi ng lugar na iyon. Biglang may narinig silang tunog sa labas ng pinto. Mga hakbang, mabagal, papuntawi sa kanila. Ang bawat hakbang ay malinaw. Sinadya. Unti-unting tumigil ang mga hakbang sa harap ng pinto. Walang kumatok, walang nagsalita. Ngunit naramdaman nilang may nakatayo sa labas. Naghihintay, nagbabantay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ernesto ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lamang sila napunta sa biringan. Sila ay pinapanatili roon. At ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang kakayahang hindi maging bahagi ng mundong iyon. Nanatili ang presensya sa labas ng pinto, tahimik ngunit malinaw. Walang tunog ng paghinga, walang galaw ng paa ngunit naroon ito. Nararamdaman niyon ni Ernesto sa paraan ng paninikip ng kanyang dibdib, sa paraan ng biglang pagbigat ng hangin sa loob ng silid. Walang sino man ang lumapit sa pinto. Walang nagtangkang magsalita. Ang bawat isa ay tila natutong manatiling tahimik na para bang ang katahimikan mismo ang kanilang tanging proteksyon. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, unti-unting nawala ang presensya. Hindi dahil narinig nila itong umalis, kundi dahil ang bigat sa hangin ay unti-unting gumaan. Napabuga ng marahan si Ramon. Binabantayan tayo, bulong niya. Hindi sumagot si Ernesto, ngunit alam niyang iyon ang katotohanan. Napatingin siya sa paligid ng silid. May isang bagay na hindi niya napansin kanina. Sa sulok ng dingding, may nakaukit. Isang simbolo. Lumapit siya rito. Ito ay isang bilog at sa loob nito ay may mga linyang paikot, tila kumakatawan sa pag-ikot o pagbabalik. Nanlamig ang kanyang likod. Naalala niya ang poste ng kuryente na nakita nila sa daan bago tumigil ang van. May parehong simbolo. Hindi iyon aksidente. May kahulugan iyon. Ramon, mahina niyang tawag. Lumapit si Ramon at tiningnan ang simbolo. Ano iyon? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot ni Ernesto, pero nakita ko na ito kanina. Tumahimik si Ramon. Pareho nilang nauunawaan ang implikasyon. Ang lugar na iyon ay hindi basta lumitaw. Ito ay matagal nang umiiral. And ang mga simbolong iyon ay maaaring mga marka, mga hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundong iyon. Biglang nagsalita ang binatang pasahero. May narinig ako sa lolo ko, sabi niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Sabi niya, kapag naligaw ka sa lugar nang hindi nakikita, may mga paraan upang hindi ka nila tuluyang makuha. Lumapit si Ernesto. Ano ang mga paraan? Nag-atubili ang binata. Parang hindi siya sigurado kung dapat ba niyang sabihin. Ngunit nagsalita rin siya sa wakas. Sabi niya, huwag kang kakain ng kanilang pagkain. Tumango si Ernesto. Alam na nila iyon. At huwag kang matutulog ng walang bantay, dagdag ng binata. May lamig sa kanyang mga salita. Kapag natulog ka, mas madali ka nilang mapasunod. Nanikip ang dibdib ni Ernesto. Kung gayon, ang lugar na iyon ay hindi lamang pisikal na kulungan. Ito ay isang lugar na unti-unting kumukuha ng kontrol sa isip. Biglang may narinig silang mahinang tunog. Hindi mula sa pinto, kundi mula sa kabilang bahagi ng silid. Napalingon si Ernesto. Ang siwang sa dingding. Ang mga mata na nakita niya kanina ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mas malapit. Mas malinaw. Mas marami. Hindi sila gumagalaw. Ngunit ang kanilang presensya ay mas matindi. Para bang naghihintay sila ng sandali ng kahinaan. Napaatras si Ernesto. Hindi siya maaaring magpakita ng takot. Hindi siya maaaring magpakita ng pagsuko. Sa sandaling iyon, may isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Isang kwento na narinig niya noong bata pa siya. Isang kwento tungkol sa mga taong naligaw sa mundo ng mga engkanto. Sabi ng kwento, may isang paraan upang malito ang mga nilalang na iyon. Isang simpleng bagay. Ngunit may malalim na kahulugan. Ang pagbabaliktad ng damit. Hindi niya alam kung bakit,
Ngunit naramdaman niyang mahalaga ang alaalang iyon, na maaaring iyon ang isa sa mga susi. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa lugar na iyon, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Hindi dahil sigurado siyang makakatakas sila, kundi dahil naunawaan niyang ang lugar na iyon, gaano man ito kalakas, ay may mga patakaran. Kung may mga patakaran, may paraan upang malampasan ang mga ito. Kailangan lamang nilang manatiling matatag. Kailangan lamang nilang huwag maging bahagi ng mundong iyon. Nanatiling gising si Ernesto, ang kanyang isip ay patuloy na gumagalaw sa gitna ng katahimikan. Ang simbolong nakita niya, ang mga matang nagbabantay at ang mga salitang binitiwan ng binata ay unti-unting nagbubuo ng isang katotohanang hindi niya maaaring baliwalain. Ang lugar na iyon ay may sariling mga batas. Ang mga batas na iyon ay hindi katulad ng sa mundo ng tao. Tumingin siya kay Ramon na nakaupo pa rin ngunit malinaw na gising. Walang nagsasalita, ngunit pareho nilang nauunawaan na ang pagtulog ay maaaring maging simula ng kanilang tuluyang pagkawala. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang alaalang matagal nang nakalimutan. Noong siya ay bata pa, may isang matandang lalaki sa kanilang baryo na madalas magkwento tungkol sa mga engkanto. Sinabi nito na ang mga nilalang na iyon ay hindi nakakakita ng mga tao tulad ng nakikita ng mga tao ang isa't isa. Nakikita nila ang kaayusan, ang direksyon at ang pagkakatugma ng isang bagay sa mundong kinabibilangan nito. At kapag ang isang tao ay nagbago ng kaayusan ng kanyang sarili, kapag binaliktad niya ang kanyang damit, nagiging mahirap para sa mga nilalang na iyon na makilala siya bilang bahagi ng mundong kanilang kinokontrol. Hindi niya alam kung iyon ay alamat lamang. Ngunit sa lugar na iyon, ang bawat alamat ay tila may katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo. Napansin niyon ni Ramon. Ano ang gagawin mo? Mahina nitong tanong. Sumagot si Ernesto sa parehong mahinang tinig. May naalala ako. Tumingin siya sa ibang mga pasahero. Kailangan nating baliktarin ang ating mga damit. Nagkaroon ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Ngunit walang tumutol. Dahil sa puntong iyon, wala silang ibang mapanghawakan kundi ang mga alaala at kwento na maaaring magligtas sa kanila. Dahan-dahang hinubad ni Ernesto ang kanyang jacket. Tahimik ang silid habang ginagawa niya iyon. Pagkatapos binaliktad niya ito at muling sinuot. Hindi nagbago ang pakiramdam ng tela. Ngunit may kakaibang pagbabago sa kanyang kamalayan. Parang may manipis na tabing na bahagyang gumalaw. Sumunod si Ramon. Pagkatapos ang binata, ang mag-asawa, walang nagsalita habang ginagawa nila iyon. Ngunit nang matapos sila, may napansin si Ernesto. Ang mga mata sa siwang, hindi na kasing linaw. Naroon pa rin, ngunit tila mas malayo. Parang hindi na sila lubos na nakikita. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Biglang may narinig silang mga hakbang sa labas ng pinto. Ang presensya ay bumalik. Huminto ito sa harap ng pinto. Nanatiling tahimik ang lahat. Unti-unting bumukas ang pinto. Isang nilalang ang lumitaw. Ang parehong maputlang mukha. Ang parehong malalim na mga mata. Ngunit may kakaiba sa pagkakataong iyon. Hindi ito agad nagsalita. Hindi ito agad gumalaw. Tila sinusuri sila. Tila may hinahanap, ngunit hindi nito makita. Ang mga mata nito ay dumaan kay Ernesto, kay Ramon, sa iba. Ngunit walang pagkilala. Sa unang pagkakataon, ang nilalang ay tila hindi sigurado. May bahagyang pagkalito sa mukha nito. Unti-unti, umatras ito. Hindi nagsalita, hindi nagtanong. At isinara nito ang pinto. Nanatiling tahimik ang silid. Ngunit ang katahimikan na iyon ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkakulong. Ito ang katahimikan ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ernesto na ang pagbabaliktad ng kanilang mga damit ay hindi lamang simpleng aksyon. Ito ay isang pagtanggi. Isang pagtanggi na maging bahagi ng mundong iyon. At marahil iyon ang simula ng kanilang pagbabalik. Matapos isara ng nilalang ang pinto, walang sino man ang agad na gumalaw. Ang sandaling iyon ay napakahalaga upang sirain ang padalos-dalos na pagkilos. Si Ernesto ay nanatiling nakatayo, pinakikiramdaman ang paligid.
Hinihintay kung may anumang pagbabago na magbibigay ng babala o pag-asa. Ang hangin sa loob ng silid ay nananatiling malamig, ngunit may isang bagay na naiiba. Ang bigat na kanina'y nakadagan sa kanilang dibdib ay bahagyang nabawasan. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit sapat upang maramdaman na may nagbago. Unti-unting lumapit si Ramon sa siwang sa dingding. Sumilip siya. Matagal siyang hindi nagsalita. "Ano ang nakikita mo?" tanong ni Ernesto. Sumagot si Ramon matapos ang ilang sandali. "Nariyan pa rin sila," sabi niya. "Pero parang hindi na tayo ang tinitingnan nila." Lumapit si Ernesto at sumilip din. Ang mga mata ay naroon pa rin sa dilim. Ngunit hindi na sila nakapirmi sa kanila. Parang may hinahanap ang mga ito. Parang may nawawala. Sa sandaling iyon, lalo niyang naunawaan ang kahalagahan ng kanilang ginawa. Hindi sila tuluyang nawala sa paningin ng mga nilalang. Ngunit hindi na sila malinaw na nakikilala. Parang sila ay naging anino. Parang sila ay naging hindi bahagi ng kaayusan ng lugar na iyon. Lumipas ang ilang minuto. Walang dumating. Walang bumalik. Dahan-dahang lumapit si Ernesto sa pinto. Hindi niya alam kung ito ba ay isang bitag. Ngunit alam niyang hindi sila maaaring manatili roon habang buhay. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa hawakan. Huminto siya sandali. Pinakiramdaman ang paligid. Walang presensya. Walang galaw. Unti-unti niyang pinihit ang hawakan. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang sumalubong sa kanila. Ang labas ay kapareho pa rin ng dati. Ang maputlang liwanag, ang mga bahay na walang galaw, ang katahimikan na walang hangganan. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang mga nilalang ay wala na. Hindi man lamang sa malayo. Parang sila ay naglaho. Lumabas si Ernesto. Sumunod si Ramon. Ang iba ay sumunod din. Nakatayo sila ngayon sa gitna ng lugar na iyon. Ngunit sa unang pagkakataon, wala silang naramdamang agarang presensya ng pagbabantay. Napansin ni Ernesto ang isang bagay sa di kalayuan. Isang daan. Hindi niya iyon nakita kanina. Ito ay isang makitid na landas sa pagitan ng mga bahay, patungo sa mas madilim na bahagi ng lugar. Hindi niya alam kung saan iyon patungo. Ngunit may pakiramdam siya na iyon ang daan palabas. "Doon," mahina niyang sabi. Tumingin si Ramon. Tumango ito. Walang ibang direksyon. Nagsimula silang maglakad. Ang bawat hakbang ay mabagal, maingat. Ang kanilang mga mata ay patuloy na nakatingin sa paligid, naghihintay ng anumang palatandaan ng panganib. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Ernesto ang isang kakaibang bagay. Ang liwanag sa paligid ay unti-unting nagbabago. Hindi na ito kasing putla. May bahagyang dilim na bumabalik. Parang ang lugar ay unti-unting nawawala ng kapangyarihan sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa makita nila ang hangganan ng mga bahay. Sa kabila nito, may mga puno. Mas madilim. Mas pamilyar. Ang kagubatan. Huminto si Ernesto sa gilid. Hindi niya alam kung ito ba ay tunay na daan palabas. O isa lamang panibagong bahagi ng lugar na iyon. Ngunit alam niyang kailangan nilang magpatuloy. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng hangganan ng lungsod na iyon. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may manipis na tabing na kanyang nalagpasan. Isang hangganan na hindi nakikita, ngunit malinaw na umiiral. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon mula nang sila ay naligaw, ang hangin ay tila mas magaan. Mas tunay. Lumingon siya kay Ramon. "Malapit na tayo," sabi niya. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Dahil ang mga lugar na tulad ng Biringan ay hindi basta nagpapalaya. Kailangan mo itong tuluyang iwan. At hindi lumingon kailanman. Ang unang hakbang palabas ng hangganan ng lungsod ay tila walang anumang pagbabago sa simula. Ang lupa ay nananatiling matigas sa ilalim ng mga paa ni Ernesto at ang hangin ay malamig pa rin. Ngunit habang siya ay patuloy na humahakbang, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Isang pakiramdam na mahirap ilarawan, ngunit malinaw na naiiba. Ang bigat na kanina'y nakadagan sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Huminga siya ng mas malalim. Ang
hangin ay may amoy na muli. Hindi tulad ng loob ng lungsod kung saan ang hangin ay tila walang buhay, ang hangin dito ay may dalang amoy ng lupa, ng mga dahon, ng tunay na mundo. Sumunod si Ramon sa kanyang likuran at ang iba pang mga pasahero ay sumunod din. Walang nagsasalita, walang lumilingon. Dahil may isang bagay na malinaw sa kanilang lahat, hindi sila dapat mag-atubili. Hindi sila dapat bumalik. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa gitna ng mga puno. Habang lumalalim sila sa kagubatan, napansin ni Ernesto ang unti-unting pagbabago ng liwanag. Ang maputlang liwanag ng lungsod ay napalitan ng natural na dilim ng gabi. Ang mga anino ay bumalik sa kanilang tamang anyo. Ang mundo ay muling naging pamilyar. Ngunit may isang bagay na nananatili. Ang katahimikan. Walang huni ng ibon. Walang tunog ng insekto. Para bang ang kagubatan mismo ay nagmamasid. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Hanggang sa biglang huminto si Ramon. Ano iyon? Mahina niyang tanong. Napatingin si Ernesto sa direksyon ng kanyang tingin. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may isang bagay. Isang kalsada. Ang parehong kalsada na kanilang dinaanan. Ang parehong kalsada na nawala. Nanikip ang dibdib ni Ernesto. Hindi siya sigurado kung ito ba ay tunay. Ngunit habang sila ay lumalapit, napansin niya ang isang pamilyar na bagay. Ang van. Nakatigil sa gilid ng kalsada. Tahimik. Walang ilaw. Walang galaw. Ngunit naroon. Nanatiling nakatayo si Ernesto, pinagmamasdan ito. Hindi siya sigurado kung ito ba ay ligtas lapitan. Ngunit alam niyang wala silang ibang paraan. Dahan-dahan silang lumapit. Walang sino man ang nasa loob. Walang driver. Walang kahit anong palatandaan na may nagmamay-ari nito. Ngunit ang pinto ay bahagyang nakabukas. Parang naghihintay. Nagkatinginan sila ni Ramon. Pareho nilang nauunawaan ang ibig sabihin nito. Ito ang kanilang pagkakataon. Dahan-dahang sumakay si Ernesto sa loob. Ang upuan ay malamig, ngunit tunay. Hindi tulad ng mga bagay sa lungsod. Sumunod si Ramon. Ang iba ay sumunod din. Umupo si Ernesto sa upuan ng driver. Hindi siya sigurado kung paano paandarin ang sasakyan, ngunit nang ipasok niya ang susi na naroon pa rin sa ignition, agad itong umandar. Walang pag-aalinlangan. Walang pagtutol. Ang makina ay umungol, ngunit ang tunog nito ay pamilyar. Tunay. Huminga ng malalim si Ernesto. Dahan-dahan niyang pinaandar ang van. Ang gulong ay gumalaw. Ang sasakyan ay umusad. Walang pumigil sa kanila. Walang humabol. Nagpatuloy sila sa kalsada. Habang sila ay papalayo, napansin ni Ernesto ang isang bagay sa kanyang salamin. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may mga ilaw. Maputla. Tahimik. Nakatayo sa gitna ng dilim. Ang lungsod. Biringan. Nanatili ito roon. Tahimik. Naghihintay. Hindi siya lumingon muli. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa ang mga ilaw ay tuluyang nawala sa kanyang paningin. Pagkalipas ng ilang oras, nakita nila ang unang baryo. May mga ilaw. May mga bahay. May mga tao. Huminto si Ernesto sa gilid ng kalsada. Walang nagsalita ng ilang sandali. Ang bawat isa ay unti-unting nauunawaan ng katotohanan. Nakalabas sila. Ngunit may isang bagay na naiwan sa kanilang alaala. Isang lugar na hindi dapat matagpuan. Isang lungsod na umiiral sa pagitan ng mga mundo. At isang lihim na hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan. Mula sa araw na iyon, hindi na muling bumalik si Ernesto sa loob ng Samar ng mag-isa. At tuwing naaalala niya ang maputlang liwanag ng lungsod na iyon, naaalala rin niya ang isang mahalagang aral. May mga lugar sa mundo na hindi naliligaw ang tao, kundi tinatawag. At kapag ikaw ay nakabalik, hindi ibig sabihin ito ay ligtas ka na. Ibig sabihin lamang ito ay pinayagan kang umalis.